Ang video na ito ay ang pangatlong bahagi sa buod ng anime na Bungo Stray Dogs. Kung hindi mo pa napapanood ang una at pangalawang bahagi nito ay mas mabuti kung mapanood mo muna ito para masundan mo ang ating kwento. Matapos matalo ang The Guild ay nagawa namang madakip si Froyor ng isang executive ng Port Mafia na si Ace at sinabi niya din ito kaagad kay Ogay. Nagpresente si Ace na siya na lang umano ang magtatanong kay Froyor para sa mga impormasyon na kailangan nila. Pumayag naman si Ogay sa hiling na ito ni Ace at umalis din ito kaagad. Pinuntahan ni Ace si Froyor at matapos pakawalan sa pagkakagapos ay dinala niya ito sa isang silid. Inalok niya si Froyor na makipagtulungan sa kanya para paslangin si Ogay at para siya na umano ang mamuno sa Port Mafia. Binigyan niya din si Froyor ng collar na katulad ng suot-suot ng kanyang mga tauhan. Nang masabi ni Froyor kay Ace na kung patayin niya na lang kaya si Ace ay kaagad na binasagan ni Ace si Froyor ng isang bote ng wine. Dito na din ipinakita ni Ace ang nagagawa ng kanyang kapangyarihan sa sinumang may suot ng collar. Umalis muna si Ace para bigyan ng oras si Froyor na makapag-isip. Habang tinutulungan si Froyor na linisin ang kanyang buhok ng isang alipin ni Ace ay binanggit dito ni Froyor kung ano ang kanyang kapangyarihan. Pagkabalik ni Ace ay hinamon siya ni Froyor sa isang card game. Ayon kay Froyor na kung matalo siya ay papayag na siyang suotin ang collar ngunit kung manalo naman siya ay kailangan siyang palayain ni Ace. Pumayag naman dito si Ace at nilaro nila ang paghuhula sa susunod na card kung mataas o mababa ang value nito sa naunang card. Pinauna ni Ace si Froyor at sunod-sunod ang tamang hula nito. Sa isip-isip ni Ace ay mas makakalamang siya kung mga lahati na lang ang baraha dahil kabisado niya ito. Ngunit nagulat na lang siya na kaunti na lang ang baraha ay hindi pa din nagkakamali si Froyor hanggang sa tuluyan na itong maubos. Kaagad na tinawagan ni Ace ang kanyang mga tauhan ngunit walang may sumasagot ni isa sa kanya. Sinabi ni Ace na alam niyang nasa loob sila ng kapangyarihan ni Froyor dahil narinig niya umano ang pag-uusap ni Froyor at ng isa niyang alipin. Isa na din sa patunay umano dito ay ang hindi paggalaw ng orasan. Naisip ni Ace na para makabalik sila sa realidad ay kailangan niyang magpakamatay. Nagulat ang alipin ni Ace nang makita si Froyor na nakalabas na ng silid. Pinuntahan niya ang silid at nakita si Ace na wala ng buhay. Dito na sinabi ni Froyor na hindi totoo ang sinabi niya tungkol sa kapangyarihan niya dahil alam niyang pinapakinggan sila ni Ace. Dahil sa maling paniniwala ni Ace na wala sila sa realidad ay natuluyan ang kanyang pagpapakamatay. Sinabi din ni Froyor ang totoong dahilan bakit siya nagpadakip at ito ay makuha ang impormasyon tungkol sa mga kapangyarihan ng mga miyembro ng Port Mafia na pasekretong tinipon ni Ace. Dito na ipinakita ni Froyor ang totoo niyang kapangyarihan at pinaslang ang alipin ni Ace. Isang araw ay sinamahan ni Atsushi si Kunikida papunta kay Katay na dating miyembro ng ahensya. Magpapatulong sila kay Katay para tingnan ang chip na nasa control console ng Moby Dick. May kapangyarihan si Katay na maproseso ang mga impormasyon at makontrol ang iba't ibang electronic device ng mas mabilis kahit tingnan lang niya ito. Ngunit nakakapagtrabaho lang siya ng maayos kung nasa loob siya ng kanyang futon. Dito na sinabi ni Katay na hindi na siya makapagtrabaho ng maayos simula nang may makita siyang isang magandang babae. Nakipagkasundo si Katay kina Kunikida na hanapin nila ang babae na ito kapalit ng ipapagawa sa kanya. Nakita naman ni Ichiyo si Akutegawa na may kausap na babae. Naisip niya na baka isa itong espiya ng kalaban kaya inimbestigahan niya ito. Dito ay nakita niya sila Kunikida at Atsushi na hawak-hawak ang litrato ng babae na nakausap ni Akutegawa. Naisip niya na baka konektado ang babae na ito sa ahensya ngunit hindi niya pwedeng kalabanin ang kahit na sinong miyembro ng ahensya dahil sa utos ni Ogay at kahit din umano sila Kunikida ay pinagbawalan din ni Yakichi. Nakiusap na lang si Ichiyo kina Kunikida para malaman ang impormasyon tungkol sa babaeng ito. Dito na sinabi nila Atsushi na may love letter silang ibibigay sa babaeng ito mula sa kanilang kliyente. Dumating din dito si Katay dala-dala pa rin ang kanyang futon. Nakita nila ang babaeng hinahanap nila ngunit bigla itong tumakbo nang makita sila. Hinabol nila ito hanggang sa makarating sila sa isang eskinita at dito ay naabutan nila ang babae na nag-aayos ng sarili. Nagulat na lang si Ichiyo na kahawig na nito si Jin. Dito na nila nalaman na nakababatang kapatid pala ni Akutegawa si Jin. Kahit nagalit si Katay sa mga taga-Port Mafia ay ibinigay pa rin niya ang sulat. Iniwan muna nila Kunikida si Katay pero ayon kay Kunikida na kung matapos ng umiyak ni Katay ay mag-uumpisa na itong magtrabaho. Dahil sa naniniwala pa rin si Luisa na buhay pa si Francis ay hinanap niya ito at nakita niya ito sa isang lugar na mukha ng isang pulubi. Gusto ni Luisa na buuin muli nila ang guild ngunit hindi na interesado dito si Francis.
Sinabi din ni Francis na ang asawa niya ang sumagip sa kanya dahil nung malaglag siya ay nagamit ng kapangyarihan niya ang wedding ring nila dahilan para mapalakas nito ang kanyang katawan at makaligtas mula sa pagkahulog. Bago umalis si Francis ay sinabihan niya si Luisa na huwag na ulit magpakita sa kanya. Biglang pinalibutan si Luisa ng mga tambay sa lugar at alam ng mga ito na miyembro si Luisa ng The Guild. Gusto ng mga ito na makuha ang mga ari-arian ng The Guild. Papatayin na sana ng pinuno ng mga ito si Luisa nang biglang sinuntok ito ni Francis. Humingi si Francis kay Luisa ng kahit anong bagay na may halaga at nang sabihin ni Luisa na ibibigay niya umano ang lahat ay nagkaroon na si Francis ng malakas na kapangyarihan kaya tumilapon na lang ang lahat na kalaban nila. Dito na nagpasya si Francis na bumalik sa marangyan niyang buhay at sa tulong ng kapangyarihan ni Luisa ay nagplano ulit sila para matupad ito. Pinuntahan ni Francis ang isang genius engineer ng isang security firm na si Professor T. Si Professor T ang nag-develop ng facial recognition system para sa security cameras ngunit kasalukuyang nahaharap sa kasong pagpatay sa kanyang katrabaho. Pilit itong itinatanggi ni Professor T kaya sinabi ni Francis na kaya niya umanong magawang inosente si Professor T. Pinuntahan nila ni Luisa ang may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuan ni Professor T at inalok ito ng kanyang serbisyo na mapawalang sala si Professor T kapalit ng $100,000. Ngunit tinanggihan ito ng may-ari kaya nagduda na si Francis at umalis kaagad. Pinaimbestigahan ni Francis kay Luisa ang may-ari kaya nagpatulong na si Luisa kay Edgar na dating miyembro din ng The Guild at nakakasama ni Rampo. Ilang segundo lang matapos ipakita ni Edgar ang mga litrato ay nalaman kaagad ni Rampo na ang may-ari ang salarin sa pagpatay. Habang nasa korte para sa huling pagdinig sa kaso ni Professor T ay kinausap ni Francis ang may-ari para sabihin ang kanyang nalaman na ito ang tunay na pumislang sa empleyado niya. Alam din umano ni Francis kung ano ang ginawa ng may-ari para ang mukha ni Professor T ang makita sa mga kamera dahilan para mabahala na ang may-ari. Humingi si Francis ng $400,000 para sa kanyang pananahimik at kaagad naman itong ibinigay ng may-ari. Nang hahatulan na si Professor T ay biglang pumasok si Francis para iparinig sa judge at sa mga tao ang sinabi ng may-ari na ni-record niya. Inilabas din niya ang tseke na ibinayad sa kanya para tumahimik umano siya. Umalis din siya kaagad dito ngunit hinabol siya ng may-ari na galit sa kanya. Dito na sinabi ni Francis ang mga ginawa niya dahilan para mapasa kanya na ang kumpanya. Sinuntok ng may-ari si Francis ngunit dahil sa may sapat ng yaman si Francis ay nagagamit niya na din ang kanyang kapangyarihan. Ibinalik din ni Francis sa kumpanya si Professor T para magsilbi sa kanya. Isang gabi habang naglalakad si Yakichi ay may nakita siyang nagkalat na dugo sa daan. Sinundan niya ito hanggang sa atikihin siya ng taong nakamaskara. Habang nag-uusap sila ay nagawang madaplisan ang leeg ni Yakichi ng atake mula sa likod niya. Di nagtagal ay nanghina na si Yakichi dahil may lason pala ang nakatama sa kanya. Kaagad na umalis ang taong nakamaskara at dito na nawala ng malay si Yakichi. Habang pinag-uusapan nila Kunikida ang nangyari kay Yakichi ay nabanggit ni Dazai ang nalalaman niya tungkol sa taong ito na umaatake sa mga gifted tuwing gabi. Ngunit sigurado si Dazai na kumikilos na ang Port Mafia para mahuli ang taong ito dahil alam niyang hindi papayag ang Port Mafia na malaya itong nakakakilos tuwing gabi sa anuman gustong gawin nito dahil insulto umano ito sa Port Mafia. Nagawang matunto ng Black Lizard ang hideout ng taong ito ngunit wala na silang naabutan dito. Matapos itong ipaalam ni Hiratsu kay Ogay at pagkasakay nila Ogay at Elise sa kotse ay bigla itong sumabog na kagagawan din ng taong nakamaskara. Pinuntahan naman ni Dazai ang lugar kung saan inatake si Yakichi at nagkaroon siya ng ideya kung sino ang taong ito. Nagawang makaligtas nila Ogay mula sa pagsabog dahil sa ginawa ni Elise. Tumawag si Akutagawa kay Ogay para ipaalam na kumagat na ang kalaban sa inihandang pain ni Ogay kaya pinaasikaso na ito ni Ogay kay Akutagawa. Nagkaharap sila Akutagawa at ang taong nakamaskara at inatake ito ni Akutagawa. Dito na nalaman ni Akutagawa na ang taong ito pala ay ang dating miyembro ng The Guild na si Nathaniel. Nilapitan naman sila Ogay ng isang pulis para tingnan ang sitwasyon nila. Biglang sinaksak ng pulis na ito si Ogay at nang matanggal ni Ogay ang sombrero ng pulis ay ito pala si Froyor. Kaagad na tumakas si Froyor at sinubukan itong habulin ni Elise ngunit nawala ito bigla. Dahil sa lason sa kutsilyo ay nanghina kaagad si Ogay at nawala ng malay. Habang nagbibihis si Froyor ay dumating dito si Dazai. Gustong malaman ni Dazai kung anong klaseng lason ang ginamit nila Froyor kay Yakichi. Alam ni Dazai na plano ding kunin ni Froyor ang The Book ngunit wala siyang sapat na tao para makamit ito kaya gusto niyang maglaho muna ang ahensya at ang Port Mafia. Sinabi naman ni Froyor ang lason na ito at tinatawag umano itong cannibalizing ability. Meron na lang umanong 48 oras ang nalalabi kina Yakichi at Ogay.
At mahihinto lang ang epekto ng kapangyarihan na ito kung isa kina Yakichi at Ogay ang mamamatay. Hindi din inirekomenda ni Froyor na gamitin ni Dazai ang kapangyarihan niya dahil ang vital organs ang pinupunteriya nito. Nalaman din naman kaagad nila Chuya at Kuyo ang sitwasyon na ito ni Ogay. Alam nila pareho na gusto lang ni Froyor na paglabanin ang ahensya at ang Port Mafia ngunit wala silang ibang maisip na paraan sa 2 araw na ito. Biglang binaril si Dazai ng isang sniper matapos magudyat si Froyor. Papaalis na si Froyor nang bumangon si Dazai at dito na din sinabi ni Froyor ang plano niyang gamitin ang dabok para lumikha ng mundo na walang kasalanan at walang gifted. Nang marinig nila ang tinig nila Atsushi ay umalis na dito si Froyor at naabutan nila Atsushi si Dazai na wala ng malay. Kagad na inoperahan si Dazai sa hospital at nalaman din nila Kunikida na nasa labas na ng hospital ang mga taga-Port Mafia para patayin si Yakichi. Dahil hindi makapagdesisyon si Kunikida ay pinakalma siya ni Rampo. Nalaman nila Chuya na binabantayan na ng buong puwersa ng ahensya ang silid ni Yakichi. Kaya inutusan niya sila Akutagawa at ang Black Lizard na papuntahin din sa lugar na binabantayan ng ahensya. Ilang sandali lang ay isa-isang nawala ang ibang miyembro ng ahensya at si Junichiro na lang ang natira. Ginamit pala ni Junichiro ang kanyang light snow para magkaroon ng pagkakataon sila Kunikida na maitakas si Yakichi. Sumuko kaagad si Junichiro kina Chuya at may sinabi siyang mensahe para sa Port Mafia mula kay Rampo. Ito ay hahanapin umano ng ahensya ang gifted na nagtataglay ng kapangyarihan na lumikha ng laso na ito at bigyan lang sila ng oras. Isinagawa ito nila Kunikida at Atsushi at nadakip ni Atsushi ang lalaki na hinahabol nila na papatakas na. Dito na nalaman ni Atsushi na hindi pala ang taong ito ang gifted na hinahanap nila at nautusan lang ito. Pagkadating nila Rampo at Yoshino ay nasabi ni Rampo na hindi na nila magagawa ang ipinangako nila sa Port Mafia. Dinala ng Port Mafia si Junichiro sa gusali ng Port Mafia at sumapit na ang oras na hiningi ng ahensya. Papatayin na sana nila si Junichiro nang maramdaman ni Kunikida na gagamitin na ni Junichiro ang papel na ibinigay niya kay Junichiro kaya ginamit ni Kunikida ang kanyang kapangyarihan at nakagawa si Junichiro ng kutsilyo. Ginamit niya ang light snow kaya nagawa niyang makalabas ng silid. Dito na napagtanto ni Hiratsu na may plano si Junichiro na patayin si Ogay kaya kaagad niyang pinaalerto ang lahat na bantay sa gusali. Matagumpay na nakarating si Junichiro sa silid kung saan nakahiga si Ogay. Nagising naman si Yakichi habang nasa silid ni Lucy at pilit niyang sinasabi na hindi dapat maglaban ang ahensya at Port Mafia. Nang sasaksakin na niya ito ay naunahan naman siya ng Golden Demon ni Kuyo. Nagamit pa ni Junichiro ang kanyang kapangyarihan ngunit dahil sa mga ataking ginagawa ng Golden Demon ay wala siyang makitang pagkakataon para makalapit ulit kay Ogay o makatakas man lang. Nang matatamaan na siya ng Golden Demon ay nailigtas siya ng Demon Snow ni Kyoka. Pagkadating ng ibang miyembro ng Port Mafia ay kaagad na hinila ni Kyoka si Junichiro at tumakas sila. Pagka-landing nila ay mabilis din silang kinuha nila Atsushi. Habang nasa loob ng truck ay nalaman nilang dinala na ng Port Mafia si Ogay sa isang underground shelter. Sinabi ni Atsushi kina Rampo ang natanggap niyang mensahe mula kay Lucy na ayaw umano ni Yakichi na labanan nila ang Port Mafia. Ngunit nagdesisyon si Rampo na lusubin ang Port Mafia dahil para sa kanya ay mas malaki ang tsansang maililigtas nila ang buhay ni Yakichi kung papatayin nila si Ogay. Sinang-ayunan nito ng ibang miyembro ng ahensya ngunit hindi pa sigurado si Kunikida kung ano ang desisyon niya. Nang palis na sila Rampo ay sinabihan niya si Atsushi na asikasuhin niya na lang umano ang pinaimbestigahan nila kay Katay dahil posibleng may impormasyon ang nakuha si Katay tungkol sa lokasyon ni Froyor. Inumpisahan na nilang atikihin ang gusali ng Port Mafia na kaagad ding nalaman ni Chuya. Pupuntahan na sana ito ni Chuya ngunit hinarap naman siya ni Rampo. Nang makarating si Atsushi sa bahay ni Katay ay wala na dito si Katay. Ilang sandali lang ay dumating dito si Kunikida at sinira ang dingding ng kwarto ni Katay. Kinuha ni Kunikida ang isang device na nagre-record sa lahat ng pangyayari sa silid na ito para sakaling may mangyari kay Katay ay malalaman nila kaagad. Nakita nila dito ang pagpasok ni Froyor at pinagbabaril si Katay. Habang binabantayan nila Ichiyo ang kinaroroonan ni Ogay ay may napansin siyang manika. Bigla siyang inatake ng Demon Snow at gusto ni Kyoka na makuha ang code sa pinto ng silid na kinaroroonan ni Ogay. Ngunit biglang nahulog si Kyoka na kagagawa naman ni Akutagawa. Inumpisahan ng atikihin ni Chuya si Rampo at nang malapit na si Chuya kay Rampo ay ginamit ni Rampo ang libro na may kapangyarihan ni Alan at parehong napasok sa libro na ito sila Rampo at Chuya. Naglaban sila Kyoka at Akutagawa at napansin ni Akutagawa ang pag-iba ng estilo ng pakikipaglaban ni Kyoka. Nagawang magapos ng Rashomon ng Demon Snow ngunit nakawala ito kaya napilitan si Akutagawa na gamitin ang Devoured Space para pigilan ang atake ng Demon Snow.
Nagulat na lang siya na nasa likod na niya si Kyo-oka at sasaksakin na siya. Nang magising si Yakichi ay narinig niya sa radyo ang pag-uusap nila Yoshino at Atsushi. Nagulat siya nang sinabi ni Atsushi na wala na umano si Katay. Dahil sa dami ng bantay sa entrance ng gusali ay hindi pa din makalampas dito nila Yoshino. Nagulat sila nang tumigil ang pagpapaputok sa kanila at dito na nila nakita si Koji na may dala-dalang maraming lemon bomb. Nagawang mapigilan ni Akutagawa ang kutsilyo ni Kyo-oka gamit ang demonic armor. Nang mabali niya ito ay napatras muna si Kyo-oka, tinawagan ni Ichiyo si Akutagawa para patrasin ito dahil sa lemon runway at umalis din kaagad dito si Kyo-oka. Napilitan sila Yoshino na umatras muna dahil alam niyang mahihirapan silang harapin ang mga bomba na ito. Nang papaalis na si Yakichi ay tinanong muna ni Lucy kung saan siya pupunta at sinagot ito ni Yakichi na sa dati niya umanong kaibigan. Nalaman kaagad nila Yoshino ang pagkawala ni Yakichi at kahit si Ogay ay umalis din sa higaan nito. Dahil hindi pa bumabalik ang pusa na inaalagaan ni Haruno ay balak niya sana itong hanapin ngunit pinigilan siya ni Naomi. Alam ni Haruno na may mangyayaring hindi maganda tuwing nawawala bigla ang pusa na ito. Dagdag pa ni Haruno na sa biglaang pagkawala ni Yakichi ay baka may masamang mangyari dito. Nalaman din ni Dazai mula kay Junichiro ang pagkawala ni Yakichi at habang magkausap sila ay nakita ni Junichiro ang pusa ni Haruno. Nagkita sila Yakichi at Ogay sa isang mansyon sa kagubatan at alam nila pareho na ang lugar lang na ito ang pupuntahan nila. Nagpasya silang dalawa na maglaban dito para matigil na ang labanan sa pagitan ng ahensya at port mafia. Pagkahanda ni Yakichi ay ginamit din ni Ogay ang kanyang kapangyarihan at lumabas si Elise. Unang umatake si Elise ngunit nasasanggalang itong lahat ni Yakichi at inaasahan na ito ni Ogay mula sa dating pinakamagaling na assassin swordsman ng gobyerno at tinaguriang Silver Fox. Habang naglalaban sila ay inaalala nila pareho ang mga panahong nagkasama sila sa isang misyon at dahil din ito sa taong kilala nila pareho na dating mentor nila na si Natsumi. Pagka-atake ni Elise mula sa likod ni Ogay ay nagawa ni Yakichi na matalo si Elise at masugatan si Ogay. Ngunit nagawa naman ni Ogay na matamaan si Yakichi sa leeg. Matapos puntahan nila Kunikida ang bahay ni Katay ay naisip niya na posibleng buhay pa si Katay. Napansin niya umano ang futon na gamit ni Katay nang pagbabarilin siya ni Froyor at alam niyang hindi ito si Yoshiko. Naniniwala siyang hindi magpapalit ng futon si Katay nang walang dahilan kaya posibleng isang bulletproof futon ang ginamit ni Katay. Palaisipan sa kanila ngayon ay kung sino ang nagligtas kay Katay. Habang nakahandusay na si Yakichi at duguan ay nagtaka si Ogay nang makita ang pusa ni Haruno. Biglang nagliwanag ang buong silid at sumabog ang buong mansyon. Nagtransform ang pusa na ito bilang tao at nagulat pareho sila Yakichi at Ogay dahil ito pala ay ang mentor nilang si Natsumi. Dumating din dito si Katay at ayon kay Natsumi ay nalaman na umano ni Katay ang kinaroroonan nila Froyor at alam na din ito nila Dazai. Isinama ni Dazai sila Atsushi at Akutagawa sa kinaroroonan ng mga kalaban. Nang makarating sila sa lugar ay nakita nila ang maraming bantay sa labas at maliban sa mga sensor na nakakabit sa entrance ay may wireless communicator din ang mga bantay. Gamit ang Rashomon ay madali lang nakapasok si Akutagawa sa loob. Hindi naman nagpatalo si Atsushi at ginamit ang kanyang bilis para makapasok din sa loob. Habang hinahanap na nila ang pakay nila dito ay biglang may dumating na dalawang bantay. Madaling nadakip ni Akutagawa ang mga ito at ito din ang nagturo sa kanila sa isa umanong pinto na posibleng kinaroroonan ng kanilang pinuno. Nang makarating sila sa tapat ng pinto ay tinawagan nila si Katay para ipabukas ang pinto. Dahil nahihirapan si Katay na mabuksan ang pinto ay minabuti muna nila na hanapin ang kinaroroonan ng gifted na naglagay ng lason sa mga katawan nila Yakichi at Ogay. Ilang minuto makalipas ay natunton na ni Katay ang kinaroroonan ng gifted na ito at nasa 2 metro lang umano ang layo nito sa kanila. Biglang binaril si Akutagawa ng isang lalaki na nadakip nila at buti na lang ay kaagad siyang naitulak ni Atsushi. Mabilis itong tumakbo na kaagad ding hinabol ni Atsushi. Sumakay ito ng mining tram at kinuha din ni Akutagawa ang isa pang mining tram para gamitin nila. Biglang nanghina si Akutagawa at dito na din na-activate ang lason mula sa sugat ni Akutagawa. Habang hinahabol nila ang kalaban ay tinawagan sila ni Dazai para sabihan sila na huwag hahayaang makatakas ang hinahabol nila at sila Dazai na umano ang bahala kay Froyor. Dahil sa mga bambang nakatanim ay mabilis na nasira ang mining tram na sinasakyan nila Atsushi. Ginamit ni Atsushi ang kanyang kapangyarihan at pinasakay niya si Akutagawa. Nang maabutan na nila ang kalaban ay bigla naman silang sinuntok ng higanteng kamao na gawa sa bato dahilan para makatakas ang kalaban sa kanila. Dito na nagpakita si Ivan na may kapangyarihan na makontrol ang earth element.
Katulong naman ni Dazai sila Junichiro sa paghahanap kay Froyor na baka biglang tumakas sa lugar na ito. Marami silang nakikitang mga sasakyan na paalis sa lugar ngunit alam ni Dazai na hindi ito si Froyor. Matapos mahawakan si Atsushi ng kamay mula sa lupa ay nahampasan ito ng kamao ng Giant Stone. Pagkabangon ni Atsushi ay sumugod siya at si Akutagawa ang nagsilbing depensa niya. Ginawa din niyang apakan ang Rashomon para hindi na niya kailangan pang tumapak sa lupa. Pagka-atake ni Atsushi mula sa likod ni Ivan ay natamaan naman siya ng nagliliparang mga bato. Inatake ni Akutagawa si Ivan at napabagsak niya ito pati na din ang Giant Stone. Nang aalis na sana sila ay natamaan na naman si Atsushi ng malaking bato. Dito na nalaman ni Akutagawa na hindi pala totoong katawan ni Ivan ang inatake ni Akutagawa. Nagkaroon din si Atsushi ng lason mula sa sugat na natamo niya at dito na lumabas mula sa Giant Stone ang totoong Ivan. Nakakita sila Junichiro ng isang hiker at kaagad na nag-utos si Dazai na pahintuin ang taong ito. Ngunit hindi din pala ito si Froyor at isa itong nakagapos na tao na may dalang mga granada. Lumikha si Ivan ng kumunoy para mapalubog sila Atsushi at dahil nanghihina sila pareho dahil sa lason ay hindi na nila magawang makaalis dito. Nakaisip ng paraan si Akutagawa at ito ay ipagamit kay Atsushi ang Rashomon. Nagulat si Ivan nang biglang mawala si Atsushi at nag-iba din ang hitsura ng kumunoy. Nang magpakita si Atsushi ay kaagad siyang inatake ni Ivan ngunit hindi na ito umubra kay Atsushi. Dahil sa pinagsanib na Tiger Claw ni Atsushi at Rashomon ni Akutagawa ay kaya na ni Atsushi na mahiwa ang kahit ano. Muling inilabas ni Ivan ang Giant Stone at sa atake nila Atsushi at Akutagawa na Kokuto Zeso ay madali lang nilang natalo si Ivan. Nagawa namang makalabas ng gifted na pinagmula ng mga lason ngunit nagulat na lang siya nang makita na inaabangan na pala siya dito nila Yakichi at Ogay at iba pang miyembro ng ahensya at Port Mafia. Matapos nilang bugbugin ang taong ito ay nawala na din ang lason. Ngunit hindi na nakita nila Atsushi si Froyor sa hideout nito at ipinaalam niya ito kay Kunikida. Natawa na lang si Ivan habang sinasabi sa kanila na sa umpisa palang umano ay hindi na talaga pumunta sa lugar na ito si Froyor. Dagdag pa ni Ivan na ginamit umano ni Froyor ang musika para makapagbigay ito ng utos sa kanila. Habang nasa isang restaurant si Froyor ay naisip niyang kailangan na niyang umalis sa lugar. Nagulat na lang siya nang makita si Dazai sa kabilang mesa. Kasama din ni Dazai si Francis at ayon sa kanya ay ito umano ang dahilan kaya nalaman niya ang kinaroroonan ni Froyor. Nagkasundo sila Dazai at Francis na magtulungan kapalit ng pagbawi sa mga guild hidden assets na kinuha ni Froyor. Dumating din dito ang Gifted Special Operations Division kasama si Ango para hulihin si Froyor. Nang pupesasan na ng isa sa mga ito si Ivan ay naramdaman ni Dazai na may gagawin si Froyor ngunit huli na ang lahat. Binalaan ni Ango si Froyor kaya wala nang nagawa si Froyor kundi sumama na lang. At dito na nagtatapos ang ating kwento at sana'y nagustuhan mo ito. Maraming salamat sa panunood at shoutout na din kina